Hello, what's up? This is Goldman back again for another video. So may mga package tayong tumating from Hollyland. Yes, thank you kay Hollyland. Hindi po ito sponsored, pinadala lang po nila itong mga items na to and nire-request nila kung pwede ko ito i-feature and review rito sa channel. So wala pong script ito. Ito po ay talagang actual na impression ko at anyway, review na rin din habang ginagamit natin dito sa video na to. So, real talk po ito as usual. Saan nyo, wala pong bayad ito. Again, sila nag-request, pagbigyan, item ito, electronics, tech. Let's go! So, unahin natin itong isa. This is for iPhone. So, ayan. Gagamitin natin itong iPhone na to. So, naka-sealed pa. Buksan muna natin. Punit pang uy, ulala, ang ganda. So wait, bago tayo tumuloy, expectations muna o na-expect natin. So ito ay pang iPhone kasi lightning version lang po ito. Meron din po silang Type-C version just in case na curious kayo, baka kung magandahan kayo rito sa unit na to, itong Lark C1. Meron din po silang USB Type-C para sa Android. So, this one lang pinadala na specific for iPhone kasi dalawang pwede kang mamili po kasi. All in dito ang kailangan mong gamitin. So, meron tayong pinadala siyempre Lightning. And this one here, Clear Smart. So, may noise cancellation siya. Portable charging case, plug and play, 48 kHz 16-bit. So, maganda HD quality ito. Plug and play. So, wala na po tayong i-install na app. Pagka-saksak, supposedly dapat gumana na agad yan. Ang pinadala sa atin ay 2-person wireless microphone system and charging case. So, may sama na tayong charging case. Good. Kulay ivory. 2.4 GHz po ang gamit niya na connection. So, hindi po ito Bluetooth ha. 2.4 GHz. So, that is why kapag sinaksak na natin, plug and play na nga talaga siya diretso na. Kasi 2.4 GHz naman ang gamit niyang frequency. So, let's go. Ang ganda. Actually, ang ganda ng packaging, no? Dito pala, ito. Actually, kasi na ito sa bulsa mo eh. So, dala kang cellphone, dala mo rin to. Okay na. Safe na. At high quality po ang ginamit. Hindi po ito piling pipitsugin. Oh, okay. We are here for you. Meron po siyang literature pero wala tayo muna dyan. Mamaya na pag hindi ko maintindihan kung paano siya gamitin, saka lang tayo natin gamitin yan. This one is what? USB Type-C ito, I guess for charging. Yeah, for charging lang to siguro. Pag i-charge mo yung kanyang case. Kasi sa case tayo mag-charge and yung case naman yung i-charge natin just in case. At meron po siya maliliit na, ano ba tawag sa ganito? Ang alam ko lang kasi yung sa malaki, yung dead cat eh. So, mini dead cat. Yung yata yung sabihin nun. So, meron siya dalawa. So, that means dalawang microphone. Good for 2 persons. Itong pinadala sa atin. At meron siyang, cute ng detail ng dilaw. Kaso nga lang puti. Pero sabi nga pala ivory. Okay, siguro kulay ivory nga yan. Pero tingin ko puti lang naman siya, ordinary. But anyway, look at the detail. Sa baba is, I guess ito yung LED and then ito yung charging port. Sa taas, wala na. So, napakasimple po. Actually, medyo elegant po yung dating niya, no? Again, this is from Hollyland. Okay. So, buksan natin for the first time. Ang linis tingnan na feeling ko madudumihan to sa pag ako ang gumamit. Yung tipo, yung mga kagaya ko na pag gumamit, medyo may pagka balahuran ng konti, bagabura na. Hindi bagay sa akin ng puti. But, let's see. Okay. So, ito po itsura niya. So, hindi, Type-C ito eh. Parang naging for iPhone ito. Tanggalin natin. I guess dito sa microphone. And then, ito yung clip. Ito yung design na ang ganda sa mata, no? So, dito naman sa baba, tanggalin din natin. Type-C rin eh. Akala ko ba for iPhone ito? What? May adapter ba rito na hindi ko alam? Gets ko na. Ito yung iPhone. Ito yung isasaksak sa phone, sa iPhone. I-check natin. Sasaksak natin. Okay. So, yan. Yan po ang itsura niya. May pindutan tayo rito. Hindi ko alam para saan itong isang to. Try muna natin sa normal na audio recording. Kung mag-work siya. Somebody to. Hello, what's up? What's up? Somebody to. Hello, what's up? What's up? Hello, what's up? Okay, masyado malapit sa bibig ko yan, so hindi applicable yung ginawa akong testing. But okay, nag-work na. Tinest ko lang naman kung mag-work na siya. So, nag-work na siya. Let's try again. So, chinarge ko na muna kasi nalolobat siya. So, I guess kailangan ko talaga i-charge para matest ko siya na maayos. Wait lang ha.
I-charge ko muna saglit and just in case na-curious kayo, ganyan na po. Kung i-charge siya, isasaksak nyo lang siya rito, charging na siya. So, ganun din actually dun sa pinaka-main. So, yun lang. Pagka ito naman ang nalobat, naubos yung 4 bars na yan, dito naman siya isasaksak. Yan. So, i-charge nyo to kung kailangan nyo na laging full bar ito. So, babantayan nyo lagi itong full bar na to. But anyway, wait muna natin na full charge or kahit man lang half charge para matest ko lang muna siya saglit. Wait lang. So, habang binabasa ko siya na found out ko na pwede pala, no? Since pag sinaksak mo sa iPhone, matatakpan niya syempre yung charging port. Pwede mong i-charge pa rin yung iPhone mo gamit mismo yung receiver. Ayun, makikita nyo rito, sabi rito. Charge the mobile phone via the RX. So, good implementation nito kay Haliland. Nice. Another info, dagdag ko na lang din. Transmission range niya is hanggang 200 meters actually. Makikita nyo naman. 200 meters pagka within line of sight. Pero kapag may mga harang, like may harang na pader or something, hanggang 40 meters lang ang kaya niya. So, I guess, similar siya ng capacity. This is Boya Link, I guess. Maybe, try ko rin i-comparison bago matapos ng video na to. Saglit lang na comparison kung kamusta yung difference ng quality ng kanilang napoproduce na audio or nare-record na audio. Try natin. So, add ko lang yung battery capacity ng TX, yung transmitter is 140 mAh. 8 hours maximum na use. Maximum 3 times of charging, 2x10, and charging case, kaya niya hanggang 1.5 hours na charging. Alright. So, yun yung info natin ko worth mentioning sa manual niya. So, ayun. Dinirect na natin ngayon. So, ayan, makikita nyo. Ayan, connected na po siya dito sa iPhone. Ayan, kita nyo lang. Yan. So, ayan, direct na natin para pag ang testing is direct na. Kamusta naman yung audio? Malinaw ba? So, mamaya tetest ko, try ko naman sa labas. Habang nandito yung camera, kung maririnig nyo kahit nandun ako sa basketball court sa malayo. Kasi hanggang 200 meters daw eh. So, i-try natin kung hanggang kaya ko hanggang yung pinakamalayo lang na actually naabot ng basta doon sa malayo sa labas hanggang doon sa may basketball court kung kamusta naman yung quality ng audio. Okay, so ito po yung quality ng audio ng itong si Haliland Lark C1. Lark C1 po ito ha. Okay, kamusta? Acceptable ba? For comparison, ito ang tunog ng microphone ko kapag hindi nakakonektong itong wireless microphone na to na Lark C1. Direct lang ito sa iPhone mismo na microphone pag ito kalayo. Testing lang, tingnan natin kung improvement ba kung walang wireless microphone direct lang sa iPhone. Kasi kung mga iPhone user kayo, usually kasi di ba maganda rin naman ang audio ng audio and microphone ng iPhone. So, comparison, ito currently hawak ko and ito naman yung wala. Ito, tinanggal ko na. Kamusta naman yung quality? Kasing linaw ba? Ganito ang distansya, same distansya katulad kanina, pero hindi na nakakonect si Lark C1. Kamusta? Maganda ba yung quality ng audio? Yung mic, kamusta yung sagap? Orinig ba yung hangin ng aircon habang nagre-record? Kasi malayo eh. So magkasing layo ako yung layo ko, distansya ko at layo ng aircon, pareho. Naka-triangle kami ngayon. Kamusta? Quality. Again, balik tayo kay Lark C1. Yes, ito na ulit kay Lark C1. Improvement ba? Okay. What if, since nandito na rin naman tayo, allowed naman siguro kung gawin ito. Hindi naman nila na to. Pero try natin i-compare kay Boya. Kasi kay Boya kasi, ang kinaganda kay Boya, supported na niya both for iPhone, connector, mismo, galing na mismo sa box. Mas malaki nga lang yung box pero supported na both iPhone and pang Android. So, ang tanong, mas mura to si Lark C1 kung di ako nagkakamali. Worth it ba na itong bilhin niyo si Boya at to? So, ngayon, testing natin. So currently, nakarinig nyo pa ngayon is si Lark C1 pa. Ngayon, switch tayo dito sa kay Boya. Kamusta ang quality, ang comparison ng kay Boya? Okay? And let's go. Tandaan nyo muna yung quality. Ito kay Lark C1 to. And then now, lilipat tayo kay Boya. Ito naman yung kay Boya. Kamusta naman? May noise cancellation to. Halos pareho lang naman sila ng feature. Hindi ko lang alam kung pareho sila ng quality. Just to show you na si Boya ginagamit natin. Ayan po. Ayan, nakakonect ngayon si Boya. See?
Si Boya po yan ngayon. Ang ginagamit natin, just makita nyo lang na si Boya talagang tinetest natin. So, kamusta ang quality? Mas maganda ba to kay Lark C1 o mas maganda si Boya? Okay? Pareho po sila na test. Kung interesado po kayo sa review nito, meron na po tayong video nito na tinest natin. Hindi siya lumabas din ako actually. So, panoorin nyo yun. Ngayon, ito yung kay Boya, Boya Link po siya. Ito po. Basta ito po siyang case na to. Basta iwan ko yung link dito sa video description in case na interesado rin kayo rito. Ito naman, both, meron siyang adapter para sa iPhone and para sa Type-C and meron din siyang adapter. Actually, tatlo bali adapter nito. Meron din siyang adapter actually para sa TRX. So, just in case lang na curious kayo. So, kompleto naman ito. Pero nga lang, mas mahal kasi si Boya Link ng konti yata. Pero compared nyo naman kay Rode wireless mic, diba? Talagang ang layo nun, nasa 15,000 mahigit yan. Ito yata nasa 6,000 lang ito. And si Lark C1 is nasa around what? Nasa 6,000 din pala. Akala ko nasa 5,000 siya, mas mababa na 1,000. So pareho lang. And ito naman ngayon ang kay Lark C1. Balik tayo kay Lark C1. Kumusta? May anong ba? Hindi ko pa siya alam. Hindi ko pa alam actually comparison. Actual to ngayon. Live ko siyang inano. Hindi ko pa pinakinggan before nito. Ito, yung actual na test talaga ngayon to. So hindi ko pa rin talaga alam kung alin na mas maganda sa dalawa. Mamaya siguro pakikinggan ko and doon ko na sasabihin yung pinaka-final verdict ko. But, yan. Kamusta? Kanina galing tayo sa Boya 1, sa Boya Link. Kamusta naman kay Lark C1 yan? Alin na mas maganda? Sabihin nyo lang sa comment section. Ngayon, pupunta ako saglit sa labas. Continuous ko to. Continuous recording lang to. Try natin kung kaya niya pa rin ako marinig or kaya pa rin niya masagap kahit na nandun ako sa malayo. Lalabas ako and palayo ako ng palayo and then malalaman ko kung hanggang gaano kalayo talaga. Kung legit ba yung sinasabi nila hanggang 200 meters kapag walang obstruction or walang nakaharang ika nga sa madadaanan. But, yan. Tututok ko lang sa bintana para kita nyo ako na nasa labas din naglalakad. Wait lang. Yan. So, pupunta ako doon. Tayo nyo lang. Continuous recording lang tayo. Bababa muna ako ng hagdan. Baka mawala yung sagap nito kasi dadaan ako ng hagdan. And hopefully, bumalik din agad yung recording paglabas ko doon ng pinto sa labas. Hanggang doon. Try ko hanggang doon sa kotse na yung tatayo ako. Malayo-malayo po yan. Mukha lang malapit yan sa camera. Pero, let's try this. Ito nga. Basta ako ng gate. Kamusta narinig pa rin ba ako ng audio? Ng audio ko. Testing lang. Rinig pa ba ako ng mic? Naririnig pa ba ako ganito kalayo? Ganito kalayo, rinig ba? Test. Hello? Hello? Okay, try na natin. Balik na natin. So, sa tingin nyo, okay pa siya? Kung ganito kalayo, mag-vlog ka. Like na rin, kung gusto mo mag-prank or kunwari, nagta-travel ka, siyempre ang layo. Siguro ang layo mo na nilagay mo ng microphone, inilagay mo sa tripod yung smartphone mo sa distansya, and gusto mo makapag-vlog pa rin kahit na naglalakad ka and lumalayo ka sa camera, pwede ba to? Kamusta yung quality ng audio? Tara, pasok na tayo. Ito na ulit tayo kay Lark C1. So, kamusta? So, pinakinggan ko na both yung recording nila, and masasabi ko na mas maganda at mas malakas, mas malinaw ng konti si Lark C1. Ewan ko, tinest ko pa lang siya rito sa iPhone. Maybe baka iba yung labasan pagka ini-edit na. Pero currently ito, yung actual test ko na yun, pinakinggan ko na rin siya after ko agad ni-record and kinumpare ko na agad. Parang mas maganda, mas malinaw, mas mataas yung pitch nitong sa Lark C1. So, naglilin ako ng konti kay Lark C1 pagdating sa quality. Pero, alin ba ang masulit? Kasi, considering na nasa 6,000 pesos ang Boya Link and nasa 6,000 pesos din itong Lark C1, ang laki ng difference kasi pagdating naman sa package. Si Lark C1, pag bumili ka yung 5,000 to 6,000 pesos mo, bago ka bumili, pipili ka either for iPhone or for Android. So, naka-specific yung bibilhin mo. Naka-specific. That means, pag bumili ka ng Android at meron kang gamit na iPhone, or nahiram kang iPhone, hindi mo magagamit ito for iPhone. Unless na lang kung meron silang adapter for this, but wala. So, for iPhone lang. For Android lang. Nasa 5,000 to 6,000 din to. Ito nasa 6,000 to, I think, 8,000 umikot. Pero I think 6,000 to umikot talaga pagkakatanda ko. Ano naman, is supported niya tatlo. Gamit ang adapter na to, ditanggal naman po yan. Ditanggal yan. Supported niya iPhone, Android, and even TRX. Yung direct mismo sa, yan, yung bilog.
And meron din siya, of course, the iPhone. Ito nga test natin kanina. And this one is for Type-C sa Android. So, tatlo na agad sa worth 6,000 pesos. Dagdag ka ng 1,000 pesos, meron ka ng tatlo. Pero, of course, syempre, hindi naman sa lahat ng pagkakataon. And I'm sure hindi rin ganun karami yata ang user na dalawa ang smartphone. Merong both Android and iPhone. Okay? So, case-to-case basis ang sitwasyon nito. So, at the end of the day, yung bottom line natin ngayon, alin ang mas okay sa'yo ang quality ng sound na na-produce? Si Lark C1 ba? Lark C1 o si Boya Link? So, Lark C1 versus Boya Link, alin ang mas maganda ang quality? Kung ako tatanungin, kung hindi dalawa ang smartphone, kung hindi both Android and iPhone, kay Lark C1 ako, ang ganda nung na-produce niya eh. So, para sa akin, goods na goods yun. Pero kung usapang mas sulit kasi since ako, case ko to, kasi both meron ako iPhone and Android. So, sa case ko, tingin ko mas sulit ito. Pero again, kung ikaw ay tipong isa lang talaga ginagamit mo, iPhone lang or Android lang, again, pwede kang pumili kasi kung Android na bibili mo, pipili bago mo i-click yung buy, meron sila para sa Android nito specific. This one kasi request ko for iPhone. Kasi marami na ako for Android na ganito. May isa pa akong ginagamit actually. Bali dalawang ganito. Isa, Boya Link, isa. Hindi ko tanda ko anong brand yun. Basta yun. So, sabi ko, kailangan ko ng specific for iPhone. And this one, pinadala nila. So, again, di po lang to exclusive for iPhone. Meron din po sila, pag bumili kayo, is for Android din. Hanapin nyo na lang for Android version. Itong ginagamit ko na ito na Lark C1. Case-to-case basis. So, kung ikaw naman is Android lang talaga gamit mo, wala ka namang iPhone, or iPhone lang gamit mo, wala ka namang Android, isa lang doon ang gamit mo, I think mas maganda to. Quality-wise, sound-wise, ang linaw, clarity, parang pabor sa akin ng isang to. Ang ganda ng noise cancellation niya, hindi niya minamuffle yung overall audio. Ito kasi, yung noise cancellation niya parang na-muffle yung buong audio. But again, kayo ang pipili niyan kasi case-to-case basis din. Pero again, quality-wise, kay Lark C1 ako. Kung same na sitwasyon ko, ito pipiliin ko mas sulit ito sa Android and iPhone na both users sa isang tao lang. But quality-wise, dito ako. Panalo to sa akin. Pahabol na lang din pala. Meron pala pangalawang box. Lark, this is Lark M1. M1. Yan. So, yan. I think this one is para sa Android one. So, check. Buksan ko na lang din dito na. Direct na. Same din. Ganun din nalagyan pala niya. Oh. So, yan. Ang ginagamit natin yan currently is, para may comparison lang din, is itong wala pa. Mic lang to ng Samsung din mismo. Samsung naman to ngayon. Samsung. Kasi pang Android naman ito, this one. So, test natin siya for Android. Same. Ay! Mas marami pala itong kasama. May kasama siyang ibang adapter. So, this one para sa, I guess ito para sa mga DSLR. Kasi meron siyang TRS and dalawang TRRS. Ito, pang smartphone kasi tatlo. And this one pang DSLR or for, TRS and TRRS. Alam ko yun yung tawag dun eh. Ito naman, TRS and TRS. So, kasama, mas marami itong kasamang, mas marami siyang kasamang accessories na wire. And this one, hindi na siya puti. Black na siya. So, test na rin natin. Mabilisan lang. Bago ko tapusin itong video. Kasi, ayoko nang gawing dalawang video to. Same lang din naman eh. Mas malaki ang kanyang for comparison, mas malaki. Mas malaki yung Tandaan niyo muna yung quality ng smartphone na to. Ng microphone ng smartphone. Naka-direct muna tayo. Wala muna tayong wireless mic. Dito sa test na to. This one, wala siyang direct na i-connect sa... Wala siyang Type-C. Ay, direct na i-connect. So, meron siyang mga adapter pala si Halilan. Just in case lang na gusto mo. Yeah. iPhone 2 TRS. Meron din siya. And this one, kasi sinama pala nila sa package. This one, I'm not really sure kung ano to. Pero, masisira ko na yung box. Lark M1, wala siyang adapter na direct. Bibilin mo ng hiwalay. Yun lang, negative. Para sa akin, negative yung part na yan. Hiwalay itong, ganitong adapter. So, ang mangyayari, ito, saksak ko sa tip-tip ko to. Sipit to kasi ito yung TRX. Ito naman. So, sasaksak. So, yun. Sa gilid niya, meron siyang saksakan ng Type-C. Ayan, may nakalagay na out. So, dito pala isasaksak ito. Itong adapter na to. Okay. Sinaksak na natin. And, ayan. So, may nakalaylay sa gilid. Mas gusto ko yung setup nila sa iPhone kaysa rito. Sa M1 na to. Ang bangin talaga. Yung nakalaylay sa gilid na yan. Anyway,
test natin ngayon kung kamusta yung quality. So, ito yung quality ng Lark M1, this one. The black version niya may Type-C na nakalaylay sa gilid gamit ang wire. Medyo awkward, pero if it works, it works. Kamusta naman? Compare kanina sa Lark C1, comparison nyo kanina, kamusta? Quality rin naman. Maganda rin ba? Maganda rin yung bang quality, malinaw, di ba? Kamusta? Okay ba? Solid? So, yun. Ayan po yung quality niya. Kaya niya rin po hanggang 200 meters. So, pwede rin po sa malayuan ito. Goods na goods. And pwede rin siya since kasama to sa mga adapter. So, pwede siya. Actually, tingin ko, this one is designed mainly para sa ito to. Kaya ganyan siya may nakalaylay na yan ganyan. May nakalaylay siya na wire na ganyan. Kasi talaga itong Lark M1 is designed for DSLR, mirrorless, mga ganun talaga na mga unit. Ang awkward kasi may nakalalay na ganyan, di ba? So, although gagana siya, of course, gagana siya sa Android, but not really designed for Android. Pero gagana po siya sa Android. As you can see, Android po ito ginagamit natin. This is Samsung S23. So, gumagana. Medyo awkward lang ng konti kung anong accessory na. Hindi siya direct. Hindi siya direct, wire pa kailangan. Anyway, quality-wise, sabihin nyo na lang sa comment section kung goods din ba ito, kung kasing linaw din ba siya nung Lark C1, kasi ang ganda nung ko sa Lark C1, pagkakadinig ko sa Lark C1, lalo na nung compare ko sa Saboya Link. Alright? So, yun. Anyway, sa tingin nyo, okay ba yung itong style ko na pag-review? Practical usage lang kasi ginagawa natin. So, kung saan nyo talaga gagamitin ng direct yung unit or item or gadget or device, yun lang din itetest ko kasi. And of course, siyempre, may real talk tayo rito. Pasensya na kay Real C1 kung hindi lahat ng sinabi ko pabor sa kanya. Siyempre, honest, kayo ang buyer, kayo ang makikinabang or mapipirwisyo pag nagsinungaling ako rito sa video na to. So, yun po yung actual na assessment ko sa kanilang dalawa. Quality, mas maganda si Lark C1 but practicality and solidity, pero bang word sa sulit. Kung dalawa phone mo, both Android phone, kay Boya Link. Pero yeah, this one is much better pagdating sa output. Base sa test ko. Okay? So anyway, kung tingin nyo okay yung ganitong style ng review, I hope consider nyo mag-subscribe, like, and share. Or dito, subscribe, like, and share. Kahit alin dyan, subscribe, like, and share. So hanggang doon lang, this is Kotman. I'll talk to you again soon.